dito mapansin din natin na yung mga kabahayan ay dikit dito sa may pinakakalsada mismo. Ito yung papuntang Sitio Casili. Dito wala nang semento dito. Sana hindi tayo mautan ng ulan. Siguradong ano dito, maputik. Parang dito pumapunta yung mga nakabike, mga bikers, oh. Ganda. Kaya lang wala kang marinig dito kundi yung mga huni ng ibon. Yan, oh. Talagang ano, probinsya na probinsya dito, mga kababayan. So once na mag-operate to, itong ginagawa nilang dam dito, kasi sa fourth quarter ng 2025 o ngayong taon na to ay mag-operate na to, itong dam dito. So kaya nito mag-produce ng 500 to 700 na million na liters araw-araw, itong dam na ginagawa nila dito. So malaking bagay ito na kahalili nung Angat Dam, tsaka yung Ipo Dam, and then yung Lamesa dun sa Bulacan. Pag search mo itong Upper Wawa Dam ay makikita mo na mayroong eskwelahan dito, yung Sitio Casili Elementary School. Ngayon tinanong ko sila kung okay pa yung eskwelahan dyan. Sabi naman ng dalawang bata na yun ay lubog na siya. Good afternoon guys. Dito tayo ngayon sa may Shell Boso-Boso. At ganito ngayon yung ano dito, sitwasyon. Marami ng pulis na nakalatag dito dahil sa nangyaring aksidente dito sa may Marilake. So yung layo natin sa Luneta ay 33 kilometers. Yan. At ngayong araw ay mag-update tayo dito sa ginagawa nilang Upper Wawa Dam. Yan, nag-U-turn lang tayo dito sa may Shell Boso-Boso para ma-check lang natin tong sitwasyon dito sa paligid nito. Kasi nung nakarang araw ay mayroong nangyaring aksidente yan dito sa may Marilake. At naghigpit yung mga dito, yung mga kapulisan. Yan, malapit lang to sa pupuntahan natin na Upper Wawa Dam. Diyan lang sa unahan yung daanan. Ganito yung dito sitwasyon, oh. Ang ganda ng tanawin dito. Yan, di ba? Yan, doon tayo dadaan sa may parte na yan, papunta doon sa may Upper Wawa Dam. So sana ay hindi maulan doon para okay yung punta natin. Alright, let's go. Yan, dito lang tayo, kakanan. Doon tayo galing sa likod natin kanina, doon sa may Shell Boso-Boso. Ito yung arko dito, itong pinaka boundary. Alright. So yung bandang kaliwa, doon tayo galing kanina, barangay San Jose. At dito sa may parte natin ay barangay Inarawan. So bali ito yung main highway at dito tayo papasok papunta doon sa may ginagawa nilang dam. Alright, tara, samahan nyo ako. Let's go. So dito sa may malapit sa highway ay mapapansin natin na medyo okay pa itong kalsada dito. Pero once na makarating tayo sa may gitna hanggang dulo ay mapapansin na natin doon yung kaibahan ng kalsada. Yan, dito mapapansin din natin na yung mga kabahayan ay dikit dito sa may pinakakalsada mismo. Yan, so 2 lanes lang itong kalsada dito. Ayan, may mga crack itong kalsada dito. Siguro sa mga dumadaan ng mga truck na may mga dalang buhangin o may mga dalang mga graba, kaya ganito yung kalsada dito. Ayan. Malamig yung dito ngayon, simoy ng hangin dahil siya, makulimlim. Marami ring mga gulay dito, siguro mga mura yan yung mga binibentang gulay. Tapos dito makita rin tayo ng mga maliliit na tindahan dito ng kainan. Dahil bundok na to eh. May mga din, talipa pa. Mga bentahan ng mga isda tsaka karne. Ito
Ito yata yung ano dito, sementeryo. Yan, dito na. Umpisa na ng medyo pangit na kalsada. Dito sa harapan natin, mayroon dito sementeryo. Ganda. Luwag nito. Tapos dyan sa may taas ng kabahayan. Oh, ganda ng ginawa dyan Pag natapos yan sigurado maganda yan. Ito pala yung Loyola Garden Antipolo. Ang luwag dito. Tapos dito magkaiba yata itong cemetery dito. Oo nga, ito yung Loyola. Tapos dito banda sa may taas meron din isang dito, cemetery. Ito yung Heaven's Gate. Heaven's Gate Memorial Garden. Ayan, ganda. So medyo mataas na tong area na to. Kaya mapansin natin dito sa kanan natin, kabundukan to. Bundok na to. Tapos sa kaliwa ito yung sementeryo. Yan, ganito araw-araw yung dito, siste. May mga dumadaan na mga truck na ganito. May dalang mga lupa, ganyan, buhangin at mga graba. So kaya hindi nakapagtataka na itong kalsada ay madaling masira. So itong location pala natin ay may elevation to na 130 plus meters. So kaya malamig yung simoy ng hangin dito kasi mataas. Yan. Yan yung mga kabayan dito. Dikit talaga sa kalye. Wala siyang sidewalk. Yan. Yan yung mga kalsada. Makapansin nyo. So sana ay maayos din to ng lokal na pamahalaan ng Rizal. Kasi ito yung dadaanan mo papunta dun sa Upper Wawa Dam. Na once na magbukas na yan, kasi may mga view deck dito. May mga view deck na maganda yung tanawin. Ito, view deck to. Ganda tingnan nyo. Ito na yung tanawin dito na makikita nyo pag nandyan kayo sa may view deck. May mga dito, may mga riders din na dumadaan dito. Ayan pansin nyo, diba? Ang ganda ng view deck dito. Yan, isa lamang to sa madaanan mong view deck dito pagka duman ka o pumunta ka dyan sa may ginagawa nilang dam. Right? Yan. Tapos dito parang may ginagawang subdivision dito. Ganda dito. Ganda ng tanawin Yan may mga mangilan-ngilan ng bahay dun sa tuktok Ganda rin ng daanan dyan, ginawa na rin. So sa right side natin dami yung palengke dito. Marami na palang dito, tindahan. Yan, meron din silang mga gulayan dito sa left side. Tapos ito yung eskwelahan dito na. Anong eskwelahan to? Sa Pinit Elementary School dito sa may Antipolo. Yan, tayo yung arko ng Viva Santo Niño Purok 2, Antipolo City to sa Pinit. Yan, kamansin yung mga nakasabit sa taas mukhang magpipesta dito o tapos na. Hindi kaya tapos na yung pesta dito. Yan, may mga araw dyan, Upper Wawa Dam. So dito, this way, Upper Wawa Dam. Yan.
May mga signage na nilalagay na, ito, Upper Wawa Dam. So sana pwede nang ano doon pumasok doon sa view deck niya. Last time kasi bawal eh, nasa malayo lang tayo nagpalipad ng drone. So hopefully ngayon ay pwede nang pumasok doon sa may loob. So ngayong araw pala ay linggo, kaya maraming mga bikers dito na nakikita nyo. Ayan. May mga spot kasi dyan na rough road, wala pang mga semento. Kaya ito, tuwang-tuwa itong mga dito, mga dirt bike, itong mga taas na motor dito. Kasi yan ang gustong gusto nilang puntahan eh, adventure. Lamig dito. Nasa 137 meters tayo above sea level. Kaya sarap naman dito. Maganda pa rin yung kalsada dito May mga mangilan-ngilan lang na mga crack. Yan. May mga sira. Pero karamihan naman okay. Di ka lang alam dyan sa may unahan. Tingnan natin. Yan dito. Tingnan natin dito. Papasok na tayo sa liblib na parte. Slow down. Ano kung nakikita ng dito? To Upper Wawa Dam. Ayun. Ito. Kaya lang daming mga dito. Election na kasi, marami nakadikit sa poste. May mga gulayan din dito. Mamaya aadaan natin yan para meron tayong maiuwi kay Commander. Marami rin mga campsite dito, mga pasyalan. Ito, may pasyalan dito, itong Casa Peregrine na maganda rin yan. Yan pala yung dinadayo ng mga riders dyan. Wala nang dito, Upper Wawa Dam Tarong tayo. Kuya, ito ba yung papuntang dam? Upper Wawa Dam? Sa kabila? Mali ako. Mali ako. Thank you po. Mali tayo. Dito tayo sa may bandang kanan. Dito. Yeah. Ang tarik nito. Alright, may pasyalan din dito. May grotto. May grotto ni Mama Mary. Puntahan natin. Dito tayo. Ayan meron diyang grotto sa taas. Hindi ko na alam kung pwedeng umakyat. Maganda dyan sa taas. Paliparan natin ng drone. Tingnan natin yung itsura niya. Alright. Yan, ganyan pala siya dito. May bahay sa may taas, so bawal nga. Ayan, magandang pasyalan dyan sa niya sa may taas. Kaya lang siguro pag natapos yan, pwede na. Kaya lang may bayad siguro. Yan, kasi makikita mo dito, mayroon siyang parang view deck Yan, tapos dito sa may baba niya, yan, dito.
Diba? Ganda oh. Alright, proceed tayo. Tayo natin dito. Mukhang malapit na tayo eh. Sa may Barangay Kasili. Grabe yung tarik ng kalsada dito. Uy, dahan boy. Tarik. Oh, grabe ang taas. Meron din sa gilid niya, may ilagay silang parang ano, protection sa mga siguro malalagpas dito sa kalsada. Railings. Nilagyan siya ng railings. So okay naman yung kalsada dito. Parang kakagawa lang last year, ganun. Kasi nung nakita ko sa mapa yung Google Map, year 2022 tsaka 23, wala pa to eh. Wala kang makikitang semento na nagawa, puro ano, puro mga lupa to. Pero ngayon oh, ganda, di ba? So para mabigyan siguro ding daan tong mga ano dito, yung mga equipment nila tsaka yung mga dump truck na dadaan dito. Kasi pagka ano to, walang semento at maulan, ay makikita mo talaga mahirapan sila nadaan dito. Mahirap kasi ano to, paakyat to, mataas. Yan o, yan o, makikita nyo dito, naglagay sila ng railings sa baba o sa gilid. Yan, meron din dito mga railings oh. Yung mga ano lang siya, mga delikadong ano niya, area. Yan, nilagyan ng railings. Dapat dito rin sa may bandang kanan, dapat meron silang nilagay na railings din. Nandito, lalim kasi ng ano ito, itong pinakagilid niya. Bangin na bangin talaga. Bangin na bangin. Ulan na. Yan, dito yan eh, malapit dito. Ito yung papuntang Sitio Kasili. Dito wala nang semento dito. Yan. Sana hindi tayo mabutan ng ulan. Siguradong ano dito, maputik. Yan o. At kaya wala pang semento dito? Yan, pababa dito. Uy, nakakatakot naman dito. Pero may mga ano to, may mga dumaan ng mga motor dito. Tingnan. Baka dito dumadaan yung mga naka dirt bike. Oh, ganda. Oh, oh, ganda, diba? Doon tayo sa unahan. Yan, dito na yata yung ano, dam. Tignan natin. Yan lang, nakakatakot dito. Daming mga ano, talahiban, mga damo sa gilid. Oh, ito na. Ganda sa baba oh. Oh, napasok ko. Parang ano na to ah. Baba na to ng dam ah.
Dito, maganda dito. Pwede pa yung bumaba dito. Parang dito pumapunta yung mga nakabike, mga bikers, oh. Ganda. Kaya lang wala kang marinig dito kundi yung mga huni ng ibon. Yan, oh. Talagang probinsya na probinsya dito, mga kababayan. Ito, bundok na bundok, oh. Hindi ba kayang dumaan dyan? Tabi-tabi po. Ganda dito. Yan, dito na banda yung dam, eh. Yan, oh. May mga tubig na dun, oh. Tayo natin dito. Sa baba niya pala, nakita natin sa drone kanina. Meron na palang marami na palang tubig dyan. Marami nang na-imbak na tubig. So once na mag-operate to, itong ginagawa nilang dam dito, kasi sa fourth quarter ng 2025 o ngayong taon na to ay mag-operate na to, itong dam dito. So kaya nito mag-produce ng 500 to 700 na million na liters araw-araw, itong dam na ginagawa nila dito. So malaking bagay ito na kahalili nung Angat Dam, tsaka yung Ipu Dam, and then yung Lamesa doon sa Bulacan. So ganito dito yung yung sitwasyon, no. Yung kalsada dito ay sobrang tarik talaga. Yan, oh. Grabe. Yan. Marami ring dito, mga puno ng saging. Yan. Kanina nakausap natin, may dalawang bata na nakausap natin. Ang ginagawa nila ay kumukuha ng puso ng saging, tapos binebenta sa palengke. So yun, madiskarte yung dalawang bata na yan. At sabi nila kanina, may mga tumatawid daw dyan sa may ilog, papunta dun sa kabilang bundok. Diyan may tinatawaran silang bangka dyan, papasok sa may gate dito. Punta tayo dito. Yan, punta sa may gate dyan, and then papasok sila dun sa loob. Uy, kita na dito. Andito na yung dam. Yan tayo sa kabila. Kitang kita na. Ayan, oh. Kita na dito yung dam. Ayan na siya. Ayan, oh. Kita na yung dam dito. At mataas na rin yung tubig, oh. Kita na rin yung tubig, sobrang taas. So ito yung mga ginagawa ng mga kabataan kanina. Meron silang ginagawa dito. Kumukuha sila ng mga puso ng saging dito, saka yung mga pwede nang ibenta ng mga saging. Yan, nandun na sila. Hindi ko na-record kanina kasi nalubat ako. Yan na siya. Kasi yung daming dito, maraming mga puno ng saging. Yan, mamamansin nyo. Hanggang dun yun. At sabi nila, hindi naabutin dito yung tubig kasi yung tambak ng dam dyan ay hindi nakapantay dito. Nasa baba yung pinaka boundary ng tatamaan ng tubig. Dito na banda yung pinaka niya, sagad. Hindi abot na dito sa location natin. Yan. So ito yung mga puno ng saging dito. Madiskarte yung dalawang bata na yun kanina. Sabi ng dalawang bata kanina, doon sa baba, mayroong eskwelahan dyan. Pero ngayon ay lubog na. Yung kasi yung unang makikita pag nag-search ka, pag search mo itong Upper Wawa Dam, ay makikita mo na mayroong eskwelahan dito, yung Sitio Casili Elementary School. Ngayon tinanong ko sila kung okay pa yung eskwelahan dyan. Sabi naman ng dalawang bata na yun ay lubog na siya. Hindi na siya nag-ooperate ngayon. So yung mga bata doon sa dulo o sa kabilang bundok ay nagbabangka sila dyan sa may patawid dito, papuntang school lang, araw-araw yan. So kung tutuusin nyo, mahirap tong ginagawa nila, pero kailangan makatapos sila sa pag-aaral. So nandyan na yung gate, oh. Bawal lang pumasok dyan ng outsider. Ito na mismo yung dam, sa area natin. Ang Wawa Bulk Water Supply Project o mas kilala sa tawag na Upper Wawa Dam ay isang flagship infrastructure project na naprobahan sa panahon ng Duterte administration.
Ito ay kasalukuyang ginagawa 3.5 kilometers mula sa dati nitong lokasyon na itinayo noong 1904 at kalaunan ay sinara noong 1968 nang mabuo ang Angat Dam sa Bulacan. Sa paglipas ng mahabang panahon ay unti-unti nang nararamdaman ang kakulangan ng supply ng tubig, lalong-lalo na sa Metro Manila dahil na rin sa paglobo ng populasyon at nanirahan dito. Kaya naman noong 2019 ay naprubahan ang proyektong ito at inasahang magsimula ang operasyon nito sa fourth quarter ng 2025. Ang proyektong ito ay may kabuuang budget na 26.5 billion pesos at may lawak na mahigit 400 hectares na artificial lake na kayang mag-produce ng 600 megawatts na kuryente. Ang Wawa Bulk Water Supply Project ang magiging pinakamalaking pagmumulan ng tubig na itatayo sa bansa nang mahigit 50 taon mula nang naitayo ang Angat Dam sa Bulacan. May taas ito na 85 meters na kaya mag-produce ng mahigit 700 milyon na litro ng tubig kada araw. Ang target completion ng proyektong ito ay sa fourth quarter ng 2025 at inasahang makapagbibigay ito ng pangmatagalang supply ng tubig at kuryente sa Rizal at Metro Manila. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.